Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo dumako sa quarterfinal match between Fabiano Caruana, ang may pinakamataas na rating sa torneyong ito, versus Grigory Oparin, dating Russian player yan eh. Aba, nakalipat na siya sa magandang bansa ah. Ang balita ko po kasi magbuhat nung nagkaproblema ang Russian Chess Federation sa FIDE, maraming naglipatan ng mga super GM sa kanila. Maraming gustong pumasok sa US pero hindi makapenetrate ng ganun kadali. Liban na lang, meron kang kamag-anak sa US, manager, kaibigan, hindi ka basta-basta makakapasok. Kaya itong si Oparin medyo maganda ang kanyang kalagayan ngayon. Ha? Magandang bansa. Pero, sinubukan niya kagad dito si Fabiano Caruana, ang pinakamatigas na long game player ng US. Uubra ba siya sa match na ito? Tingnan natin. Game 1 si Fabi ang ginawa nag D4. D5 si Oparin. C4, E6, Knight C3 at nag-A6 muna. May pasakali muna. Hindi pa inihahayag talaga ni Oparin ang gusto niya mangyari pero pinasok na ang exchange variation. Knight F3, Knight F6, then Bishop G5. Ayun, exchange variation ng Queen's Gambit declined. Nag-Bishop to E6, E3, Knight BD7, H3. Ayun, prophylactic agad no, para hindi makalipat ng Bishop G4. Bishop D6, Bishop D3, develop lang. C6 para solid ang D5. Bishop F4, tinirahan kaagad ni Fabi ng interesting na hamon ng exchange pero nag-Queen C7 lang, dinipensahan ang Bishop. Ayan, dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yan? Double pawn yan. Dito unang-una may pang-istorbong paparating, baka malingat kulong kagad ang Bishop. May F5 na paparating. At mag-G6 yan, tapos magka-castle. Then Rook E1, Knight E5, yan ang malakas kapag naka-Knight E5 ang puti. Talagang problema yan ng black. Malakas ang magiging yokabab dyan sa gitna eh. So, balik tayo. Kaya, nag-Queen C7 na lang dito si Oparin. Kinapture, capture, castle, castle, nag-A4. Ayan, para sa queen side gagawa ng space. Magpupush yan A5, then later on, magda-Knight A4 para makontrol ang important squares sa queen side. Pero, genius din si Oparin. Hindi niya hinayaan na makatulak ng pawn ang puti. At nag-Queen B3, pressure sa B7, nag-G6. At yan po ang novelty na wala sa talaan ng aklat dyan sa tira na yan. Dahil sa mga nagdaang laban, Queen B4, sinasalubong lang ng Queen to Queen yan. At inaayawan ng puti yan, nag-Queen C2. Yan ang linya. Pero bago itong G6 na in-apply ni Oparin, nag-Knight G5. Ayan, pressure muna. Baka mapatanong kayo ha, Coach, ba't di kinapture yung pawn? Simple lang, Rook FB8. Kulong ang queen. Long colites yan. Walang pupuntahan mga kamatsas. Okay, o balik tayo. Sa Knight G5, Rook FE8, Rook AE1, Knight F8, Queen C2, Knight H5, and F4. Ay, yan ang magandang ginawa dito ni Fabi, no? Kasi itong F4, mag-F5, kitang-kita kagad ang basag na paparating. Talagang nakauna ang puti ng forma. Nag-F6 pa alas, capture. O may ganun kagad eh. Boom! F5, pasabog kagad. Kinapture, Rook takes F5, Knight G7, iwas, Rook F3. Patong, so mayroon din namang weak pawn ang puti. Queen F2, ayan, extra support. Then pressure sa F6, Knight to G6, then nag-G4. Ayun, yan pala ang technique. Natuto rin ako mga kamatsas, no? Kasi sa ganitong situation, kung ako puti, parang ang concentrate ko, mag-E4 later on. Wala sa isip ko na yung shield ng king pwedeng gamitin pang-atake sa king side. Kaya natuto rin ako dito kasi D4 player din ako mga kamatsas. Nag-Knight to H8. Ayun, hanap-hanap ng pang-maneuver. Pupunta sa G5 mga ganon. Nag-H4. Knight F7 and nag-G5. Ayan, hindi pwedeng capturein kasi bitin ang Knight. Nag-F5. Ayun, ipinasubo na talaga ni Oparin yang pawn. Ayan, pero napakaganda ng nakita dito. Sige po, pakiguess nyo nga yung napakaganda na ginawang idea dito ni Caruana. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Knight E2, good move. Ayan, ang lesson, hindi ko mo talagang pasubong-pasubo na, kakapture na. Pag kinapture, capture, Queen E7, ayun. Iti-triple ang patong sa E3. Pero para sa akin, okay pa rin to. Maporma pa rin dito ang puti. Yun nga lang, may paparating na Knight D6, mga ganon. Ayan, pero mas matimbang ang tirang Knight E2. Going to F4 to attack the Rook on E6. So, wag munang pitasin yan. Anytime yan, parang ganon. Queen D7, Knight F4, Rook E7,
G6. O, di ba? Mas maganda yung naging future. Eh, oh. Capture, rook, queen G2. Ayun, oh, pressure sa G-file. Knight to D6. Knight E5. Atake sa queen. Queen E7. And bishop takes F5. Ito na yung right time na pitasin yung pawn sa F5. Inapture. O, hindi naman makapalag ang knight. Nakapili. Queen takes H4. At pumatong battery. Nag-queen E4. Ayan, na-pressure na kasi dito si Oparin. Siyempre, under attack siya. Gusto niyang i-eliminate ang queen para medyo maibsan ang ginagawang mga hataw ng pressure sa kanya. Queen G5. Siyempre, kapag kayo ang umaatake, avoid simplification. Maintain yung mga pyesa para mas lalong lumagablab. At nag-rook H6. Ayan, kumakarga din naman si Oparin. Ayan, may mga sundot-sundot na mga check. Kinapture, pero may bawi din naman. Pero ito po ang malakas dyan na masasabing pagtira ng knight G4, dyan nabitin si Oparin na may knight G4 palang paparating, going to F6, triple attack. Naku po, paano pipigilan yan? Obligado mag-rook E6, oh, na quality down eh. Quality down. Nakasundot sa ilalim, rook F1 capture, queen E7. Ayan, para pressure dyan. And may mga paparating na check. Queen E2, check. King H7, check ulit. Knight H5. Ayan. Bakit humarang? Napilitang iharang. Kasi pag nag-King G6, matchas ka agad. One move. Rook F6. Ayan. At kung queen naman ang ipang harang, kakapturin lang po. Then simple Rook F7. Kuha yung B7. Then later on, kukunin yung pawn sa A5. At unstoppable na yung A-pass pawn. Ayan ang paparating. Kaya na-force dito si Oparin na knight ang ipang harang. Rook F2. Paalisin muna. Check. King H2. At King G6. Nag-Queen H3 at nagkapirmahan na ng score sheet sa long game battle nila. Resign si Oparin. Bakit? Kasi pupunta po doon. Marami na mga sundot-sundot yan. Ang dami ng paparating. Suko na ang ginawa dito. May Rook G2 check pa. Ayun. Okay? Ano naman ang nangyari sa kanilang game number 2 rapid? Nakabawi ba si Oparin? Yan ang aalamin natin. Black naman dito si Fabi. Nag-D4 si Oparin. D5, Knight F3, Knight F6, G3. Bishop F5, labas lang, develop. Bishop G6, napakaagang minarkahan ng bad move si Fabiano, no? Dapat daw po tira Bishop E4, o yan ang number 1 line. Bishop E6 number 2, Bishop G6 number 3. Pero itong Bishop G6 pala ay bad move. Bishop G2, C6, Castle, Knight BD7, another bad move by Fabi. Bah, mukhang uminit ang ulo ng computer engine sa kanya. Dapat daw tira ay Bishop H5. Ayun. Okay. Balik tayo sa Knight BD7. Actually, yan po ay novelty. Ang nasa line ay E6. Ang tira ng computer engine na pinakita ko, Bishop H5. Ayan, para malinaw ha. Knight BD7, capture, capture, C4, kinapture ang C4, Queen C2, and nag-E5. Ayan. Para magpaluwag kagad si Fabi at huwag siyang maipit. Rook D1, capture, Rook takes D4, Bishop C5, Rook takes C4, Bishop B6. Ayan, dyan nilagay, no? Para may pressure sa F2, Bishop G5 para di makagalaw basta-basta ang knight. Pin muna, Knight E5, atake sa torre, Rook F4, Queen C7. Knight C3 develop, pero teka muna mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, lalamang na ng isang pawn dito, bakit hindi ginawa? Meron kasing Rook takes H2. Capture, may Knight G4 check. Bawi din naman eh. King G1, Knight takes F6. Then later on, kapag nakapag-casting na ang black, ilalagay ang torre sa H-file. Medyo delikado ang white dito. Ang lakas pa naman ng bishop. Okay? Kaya, nag-Knight C3 na lang develop. Knight H7, paalis sa bishop. Rook H4, good move ang ginawa ni Oparin para mapin. Nag-castle. Bishop F4. Queen E7. At nag-Knight A4. Ayan na, gusto na kagad alisin ni Oparin ang bishop na naghahatid ng pressure. Nag-Rook Fe8, develop lang. Rook D1, Knight F6, capture, capture, A4, Queen C5, hamon, Queen to Queen. Tinanggap ni Oparin. So, endgame na ito. Nag-H3. Aba, teka muna. Pamigay ang pawn sa A4. Nag-Knight ED7. Ayan. Teka muna mga kamatyas, no? Baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi na naman kinapture ang libreng pawn na yan? Magbi-bishop takes E5 kasi. So, tapatan ng torre sa torre, kakapturin yan. Siyempre, magbi-bishop takes F6 muna. Yan ang mangyayari.
na obligado iiwas ang tore. Kasi pag kinapture yan, capture na lamang ng isang bishop ang puti. Pag umiwas naman dito ang tore, magbi-bishop c3 lalabas ay bishop pair sa isang tore. Lamang ang puti dyan. 2 minor pieces yan sa isang tore lang. So, nag-knight ed7, bishop e3 para may depensa na ang pawn. Knight b6, pinuntahan talaga. b3, depensa muna. Ayun, dito mga kamatyas, may magandang ginawa na naman si Caruana na siguro hindi napansin ni Opa rin, may ganun na pala. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Rook takes bishop. Excellent exchange na pala yan. Capture. Double pawn. Pa-quality down dito si Caruana. Nag-G5. Ay, naku, oo nga, no. Tanong, saan pupunta? Hindi ko rin nakita yung tira na yan. Hindi ko napansin. Wala rin palang pupuntahan yung tore. Naku po, the best pala yung tira na yun. Nag-Rook E4, obligado. Takes. Kala ko malinis na quality up ang puti. Hindi pala. May ganun pala. Bishop D3, King G7, Rook C1, atake, Knight D7, depensa muna. King F2, King F6, Bishop E4, King E7. Dito po kasi ang sitwasyon, kailangan maipanalo ni Opa rin. Hindi pwedeng tabla. Kasi naunahan na siya ng panalo 'Di ba? 1.5 mananalo kasi si Fabi sa match Nag-Bishop F3, bad move daw. Dapat daw po H4. O, yan ha. Bishop F3, Rook H8, E4. Ha? Pinabayaan na. Nag-King D6. Naku, teka muna. Mahiwaga. Ano mayroon pag kinapture? Bishop G4. Pag nag-Rook H8, ay, oo. Magiging ganito yung rook and pawn ending na okay lang sa puti. Okay lang. Kaya nag-King D6 muna. Rook D1 check, King C7, Rook C1. King B6, ayun, pinuntahan, maneuver yung king, para may depensa na yung C5. Nag-A5 check. Nako, napakaalanganin ng check na yan. Ba't ganon? King B5, good move. Bakit hindi nga kinain? Ano meron? Bishop G4. May pang-istorbo kasi. Babagsak ang pawn So, dito muna tira. King B5 muna. Mamaya na capturein yan. A6. Nako, pinanggulo na talaga. Capture. E3. Knight E5. Bishop E2. Checking B4. Napakatapang nung king ni Fabi. Rook A1. Rook takes H3. Capture. King takes B3. Ang problema ni Opa rin dito, yung gagapang na pass pawn. Rook A5. King B4. Rook A7, C4. Okay? Dito po, sinuko na ni Opa rin dahil ito na ang pagapang. Kahit may magagawa pa ang puti, alimbawa, mga check-check na pangkulit, magki-King C3. But still, hindi pa rin po mapipigilan yung, ayan, may mga pasok na ng knight mamaya. Tapos, King D2, pag, hindi walang check O, pagpalagay na nandito ang check, magna-knight D3 lang, mga ganun hanggang sa maipush yung si Paspon. Resign si Opa rin. 2-0 kay Fabiano Caruana. Nabinyagan siya sa US. Caruana ba naman ang katapat kagad Naalala ko po nung in-interview si Magnus. Sabi niya, sino sa palagay mo? Sabi nung nag-interview, sino sa palagay mo, Magnus, ang matigas-tigas na player na pangalawa sa'yo? Talagang ang bukang bibig niya, si Caruana. Caruana lagi. Napakabigat daw na player ni Caruana pagdating sa long game. Napakatigas tumira. Pag rapid, nakamura na ako kung US players ang usapan. Wesley So, ayan. Pero pagka long game talaga, Caruana, ang bigat ng tira ni Fabi sa long game. Mga kamatyas Okay, yan po, no? At antabay tayo sa mga susunod pang semi-final match naman. Yan ang aabangan natin, babantayan natin dito. Sana natuto kayo at na-inform dito sa in-analyze natin. At paki-like naman po and paki-heart. May heart ba dito sa YouTube? Sa Facebook pala mayroon. Ayan, mag-follow na kayo sa ating Facebook page Kamatyas sa mga di pa nakakapag-follow. At marami pa pong nanonood sa atin sa YouTube ang hindi pa nakasubscribe. Ayan, baka nakalimutan nyo lang na wag-click nyo lang. Subscribe na kayo. At click nyo notification bell all para lahat ng ating mga ina-upload mag-notif sa inyo at makapanood kagad kayo. Okay, salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.